So, mahirap sa umpisa, lalong-lalo na kapag wala kang pamilya dito. Hello everyone! Welcome back to my channel. If you're new here, my name is Mary Rose, also known as Mama Lot. So I help teachers find teaching job in the United States. I also cover lifestyle and culture as I navigate my journey along the way. So, follow me! So, today, pag-uusapan natin kung ano-ano yung mga bagay na ginawa namin nang unang dating namin dito sa United States of America. So, dumating kami dito sa United States around March 28. Binigyan kami ng mga 3 or 4 na araw na makapag-stay sa hotel para ma-settle and everything, para naman makarelax din kami. At that time, wala pa talaga kaming apartment, so wala kaming matitirhan. Kasi nga, nung nandun kami sa Pilipinas, we tried to reserve an apartment or a house. Pero ang hirap makapag-reserve ng apartment or ng bahay dito sa United States, lalo na pag nasa Pilipinas ka pa. Kasi nga, link lang siya. At kailangan mong andito mismo kasi nga madaming mga pepermahan, kailangan ng mga papeles and all. But then, nandito din kami sa city kung saan madaling maubos or marentahan yung bahay. Kaya kahit nakapag-reserve kami sa Pilipinas, wala kaming exact date kung kailan kami darating dito. Kaya nga, kung time na mag-move in kami, wala kami dito. So nafi-fill in na naman yung pina-reserve namin. So, nang dumating kami dito ng March 28 at binigyan kami ng 3 araw or 4 na araw na makapag-stay sa hotel, doon na talaga kami nakapag-reserve at nakapag-specify specific date kung kailan kami mag-move in. And sad to say, it took us like 1 month before kami nakapag-move in sa apartment. So, ngayon, naghanap kami ng matitirhan. Mabuti na lang at mayroong mabait na Pilipino, tinulungan kami na makapag-settle sa isang bahay or apartment kung saan priority talaga yung mga pamilyang may mga cancer patients. So while waiting for a month, doon muna kami nakitira. Cheaper lang yung bayad weekly. But then, hindi kami pwedeng magstay doon ng matagal kasi nga, intended yun para sa mga pamilyang may cancer patient. Malapit din siya sa hospital. So, after our 3 days in the hotel, nag-move in na kami doon sa apartment na malapit sa hospital. Then, nang makapag-settle na kami doon, we need to process our SSN and bank account. So, inuna muna namin yung bank account namin. Ang hirap-hirap gumalaw sa Amerika, lalo na pag walang commute, lalo na pag walang sasakyan. So, maraming mga tumulong sa amin. So, una, prinasis namin yung bank account namin. Hindi siya mo-process kasi kailangan ng SSN, Social Security Number. So, inuna na naman namin or pumunta muna kami sa isang city kung saan doon kami magfa-file ng Social Security Number namin. So, yun na nga, it will take us 1 week to wait for our Social Security Number. Buti na lang, meron kaming resibo na nagpapatunay na nakapag-process na kami. So, yung resibo na yun, ginamit namin siya to process our bank account. So, pinayagan kami. So, nang meron na kaming bank account, doon na pumasok yung signing bonus namin. So, may pera na kami. Na nakapag-decide kami na kumuha na ng sasakyan kasi ang hirap-hirap kumilos ng walang sasakyan. Walang masyadong commute dito. Though merong mga bus dito, but you will wait for an hour or 2 para makasakay sa bus. And hindi siya masyado siyang mabagal. I mean, hindi siya talaga directly pupunta kasi madami pa siyang station na pupuntahan, di ba? Sa bus. So, nakapag-decide kami na kumuha na ng second-hand na sasakyan. Gamit yung signing bonus namin, kasi 3 kaming dumating dito. So, unang dumating dito, 3 kami. So, gamit yung signing bonus namin, bumili kami ng sasakyan worth
4,900 plus yung tax sa mga around 5,000. So, 5,000 yung sasakyan, nag-carpooling kami. So, 5,000 divide by 3. So, nakagastos kami ng $1,667. So, yun yung binayad namin sa sasakyan. Buti na lang, marunong akong mag-drive. So, kailangan talaga teachers, no? Lalong-lalo na pag andun kayo na-assign sa medyo, countryside, marunong kayong mag-drive. Lalo na pag walang mga commute, walang mga buses, walang mga trains and all, dapat marunong kayong mag-drive. So, yun na nga, kailangan ng apartment, yung SSN, bank account, and yung sasakyan ninyo. Tapos, after a month, nakalipat na kami doon talaga sa mismong apartment namin around April 30. So, April 30, naglipat na kami ng mga gamit. Hindi pa pala, pumunta muna kami sa opisina ng landlord kung saan nag-process kami ng mga papel. So, meron na kaming SSN kasi importante yan sa apartment dito. Tapos, meron na kaming mga bank accounts and all. So, parang madami na kaming papeles na makapagpapatunay na andito talaga kami nagtatrabaho, may address na kami, meron na kaming social security number. So, mas mabilis na na-process na siya. Then, before kami makapag-move in pala, kailangan naming ilipat yung pangalan ng electricity under our name at hindi sa landlord para yung billing sa amin na, billing ng electricity. So, transfer namin doon sa city office. After that, nang makatransfer na, nag-move in na kami, binigay na yung key. So, mas madali nang makakilos, makalipat ng gamit kasi may sasakyan na kami. After that, pinasis namin yung mailbox kasi dito kailangan ng mailbox. So, kailangan ng mailbox kasi nga saan ihuhulog yung mga mga letters. So, yun na nga. So, una is apartment, then your SSN, then your bank account, sasakyan, and then yung electricity or something sa apartment, and then yung mailbox. So, yun na nga yung mga kailangan. So, mahirap sa umpisa, lalong-lalo na kapag wala kang pamilya dito. Kaya nga hindi ko muna dinala yung mga anak ko at saka asawa ko kasi alam kong magsisimula pa talaga kasi hindi ko alam kung saan ako titira, hindi ko alam kung ano yung mga adjustments na gagawin ko dito. So ako muna, nag-sacrifice muna ako. So I hope teachers nakatulong ang video na ito and please hit like and subscribe to my YouTube channel. Thank you and see you next time. Bye!